Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. September 24 na po, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at meron din po tayong update sa cancellation po ng klase ngayong Martes po, no? Pero bago ho yan, sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at pahit na rin po ng notification bell para lagi po kayong notify sa lagay po ng ating panahon, no? At sa ating mga Pilipinas balita ngayon update. So mga kaibigan, unahin na po muna natin ang cancellation po ng klase ngayon sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ang dahilan po nito ay yung pangalawang araw po ng transport strike po, no, ng mga jeep, no, mga PUB, yung pasahero po na vehicle natin. Nag-strike po sila. So ang ilang areas po or ilang eskwelahan po dito sa Metro Manila, ito yung malalapit po na eskwelahan, ay suspendido po ang klase. So unahin na po natin dito po sa De La Salle University, no, Manila and Laguna campus. Nag-shift po sila ngayon sa online classes po, lahat po ng levels yan, no. High school po, elementary, all levels po. Wala pong klase. Pero meron pong online classes. Transport strike po kasi. At ito po, no, Lyceum of the Philippines din po, Cavite, no face-to-face classes po, no, pero makipag-ugnayan tayo, meron din po kasi naka-update na online classes po sa kanila. Manila Chantana College, nag-shift po sila ngayon sa online, yung senior high school po at yung college, no. Wala po kayong mahasakyan ngayon kung sakali pong biyabiyahe kayo. Ito naman pong PUP, o yung Polytechnic University of the Philippines, NCR campuses, nag-shift po sila ngayon sa online classes po. At ito din po nga University of Santo Tomas, Legazpi, nag-shift po sila ngayon sa online classes po, no. Wala rin pong face-to-face, no. Approved na po yan mga kaibigan. So yun lamang po yung mga lugar at yung mga hindi ko naman po nabanggit na malapit po sa Metro Manila, makipag-ugnayan po kayo sa LGU para sa karagdagang pong impormasyon. So dito na po tayo sa lagay po ng ating panahon. Pasensya na po kayo mga kaibigan. Ngayong araw po ng Martes, meron po tayong easterlies na nakakaapekto po sa eastern section po ng South Luzon, Visayas po at Mindanao, no. Yung easterlies po, ito po yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Napapansin naman natin, maalinsangan po sa umaga, napakainit po. Pero bandang hapon at sa gabi, nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan. Minsan mo, may biglang buhos pa ng pag-uulan. So sa area po ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region po mga kaibigan, asahan po ang maulap na kalangitan dyan pagdating po sa hapon, no? At meron po mga isolated rain showers or thunderstorm po pagdating po sa gabi. Dahil pa rin po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Sa area po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa, maigsi lamang po yan, ay apektado naman po ng localized thunderstorm. So mag-ingat pa rin tayo sa banta ng biglaang pagbuhos ng pagulan. Pagdating po sa hapon yan at sa gabi, dyan po talaga madalas. Pero asahan nyo po, ngayong umaga po ng Martes, makakaranas po tayo ng mainit po na panahon. Medyo maganda po ang ating panahon mga kaibigan. Pero sa hapon at sa gabi, doon po posible magkaroon ng pagbuhos po ng pag-uulan. So kung titignan nyo mga kaibigan, upon checking po sa ating monitor at radar, wala po tayong binabantayan ngayon na bagyo, no, or low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa may malayong silangan, meron tayong nakitang cloud cluster doon, pero napakalayo naman, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero minomonitor po yan, no. Tinitignan po natin yung pagkilos niyan kung ito yung may chance na maging low pressure area or maging bagyo kung sa mga susunod po na araw. So meron po tayong chart dito, meron pong week 1 at week 2. Sa week 1 po natin, ito po yung chance ng posibleng bagyo na pumasok po sa ating bansa. So ito pong week 1, September 23 to 29, 2024, makikita nyo po sa chart natin, naka-yellow po siya, no? Maliit po yung tsansa. Week 2, September 30 to October 6, 2024, medyo maliit din po yung tsansa na magkaroon po ng bagyo, no? Or tropical depression, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad. Makikita nyo sa chart, active po, nakapula, naka-high po yung pink, nakikita nyo that naka-low po yung yellow, no? So naka-yellow po tayo, ibig sabihin maliit po yung tsansa, pero hindi po natin inaalis yung
mga posibilidad na may mabuo pong bagyo, no, within the next 2 weeks po. Ngayon din po, papalabas na rin po, pawala na po itong hanging habagat at papasok na po yung hanging amihan. And I-expect po by next week ay makakaranas na tayo ng malamig po na hangin, no, panahon. So ready na po natin yung ating mga jacket, no, yung pangginaw natin dahil malamig po ang panahon na ating mararanasan. Pero posible din magbigayan ng pag-uulan, ito nga pong northeast monsoon or hanging amihan. So mga kaibigan, yan lamang po ang update natin sa lagay ng ating panahon at sa update ko sa mga lugar na walang pasok, no. Pasensya na po kayo, bawi na lang po tayo sa susunod. And please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.